Pinag-aaralan ng mister ni Vice President Sara Duterte ang pagdulog sa Korte Suprema at Court of Tax Appeals. Kaugnay po yan ng financial records nila na hawak na ngayon ng Senado at maaring gamitin sa impeachment trial ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong hawak na ng impeachment court ang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilang bangko. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na dumulog sa Korte Suprema at sa Court of Tax Appeals. Ayon sa abogado ni Carpio, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ni Carpio na isang pribadong individual. Hindi rin kasi nga impeachable officer si Attorney Mans. So paano ba yun kami magre-respond in the impeachment court tapos i-divulge na yung documents niya lahat doon? Kaya it has a lot of constitutional questions na dapat ma-address talaga ng proper venue eventually. Paliwanag niya, ano man ang susunod na hakbang ng mister ng bise, hindi ito para pigilan ang trabaho ng impeachment court. Hindi raw kasi kasali si Carpio sa kaso sa impeachment court. Nire-review pa rin po namin kasi gusto din namin mabalance or mapakita sa tao na hindi naman kami magfa-file lang for the sake of, let's say, stopping the impeachment. Hindi po ganun yung goal. Yung sa amin lang talaga, gusto namin masunod yung rule of law kasi of course, meron naman pong constitutional rights din si Attorney Mans. Matatanda ang nagpalabas ng letter of authority ang BIR para magsagawa ng tax assessment sa mag-asawa. Kung magagamit daw ito sa impeachment, mahuhusgahan agad ang kanyang kliyente. Yung LOA po, hindi naman yan finding na may mali ka ng ginawa. That is actually very preliminary pa lang yan in a tax issue. So, ibig sabihin ng LOA, letter of authority, may authority lang yung BIR para i-review, i-clarify yung mga certain matters. For discussion purposes lang po, sabihin natin lumabas later on sa investigation ng BIR, may tax deficiency. So pag ganun, may tax liability lang na kailangan bayaran. It does not necessarily mean na meron ka ring ill-gotten or unexplained wealth. Nauna nang sinabi ng impeachment court na hindi otomatikong magiging ebidensya ang mga record na ito. Nagsasagawa raw gayon ng metikulosong inventaryo ang clerk of court para matiyak na kumpleto ang sinumiting financial at corporate records. Dahil may mga bangkong humingi ng dagdag na panahon, nagpapatuloy daw ang koordinasyon nito sa mga bangko. Ire-release daw nila ang mga dokumento sa mga partido kapag kompleto ng inventory process. Kaugnay naman sa AMLAC documents, magre-release lang daw ito matapos ang pribadong review ng presiding officer. Hindi raw mamadaliin ng korte ang chain of custody ng mga dokumento dahil mas mahalaga ang security at accuracy. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.